Space theme cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Sa mga gustong ma-achieve yung space theme na icing cover sa cake, panoorin yung mabuti ito. Dalawang shades ng color blue ang pinakakulay ng base cake natin and nilagay lang natin sila muna sa piping bag. Tapos inassemble natin ng paganito. Kung makikita ninyo, hindi pantay-pantay yung ginawa ko na paglagay ng icing dito para mas maganda siyang tingnan. Para sa akin kasi hindi masyadong maganda kapag masyadong pantay. Kitang-kita kasi yung pattern niya. So ayan, nilagay natin yung mas lighter na color blue dun sa mga spaces. Syempre ang gamit nating food color dito ay ang Decor It Food Color Gel ng Achievers, yung color blue. Wala na tayong ibang hinalo dyan dun sa may lighter version. Dun naman sa may darker version, hinaluan natin yan ng konting color black and then violet para mas maging cooler yung tone niya. Kapag kasi hindi natin siya hinaluan ng purple, magiging greenish tone siya. Tapos in-scrape lang natin siya ng tuloy-tuloy hanggang sa ma-achieve natin yung ombre effect na pinakagusto natin. So since na-perfect na natin yung pinaka-ombre effect niya, pinakinis naman natin yung bandang taas ng cake natin. Medyo ombre din yung effect dito sa may taas pero hindi ganun kalahata kasi papupuno din naman ng toppers yan. Yung pinaka-priority lang natin itong is paikot sa cake. Tinry natin gamitin itong white pearl na laser dust pang spray sa cake para kahit papano merong konting shimmer kasi nga space theme natin. Pero hindi siya masyadong humalata. So, naglagay tayo ng konting water sa ating ACC whipping cream and then in-splash natin sa pinaka-cake natin. And nakuha ko naman yung pinaka-goal natin. Tapos ilalagay na natin itong mga toppers natin. Yung mga fondant toppers na nilalagay natin dito is lahat yan mano-mano natin ginawa. And lahat yan non-edible. Kasi soft icing yung cake natin. Tinry natin na i-make sure na magaan lang yung mga toppers na ilalagay natin. So yung mga loob ng mga toppers na ito is styro lang. Kaya magaan lang siya. Kapag ganito, make sure na sasabihin ito kay customer kasi baka mag-expect sila and explain din na kung bakit styro lang yung sa loob ng ating mga toppers. And syempre, i-remind sila na non-edible sila. Kapag mas prefer ni customer ang mga edible na toppers, isuggest na natin sa kanila na gawing full fondant ang cake para kaya niyang bitbitin yung mga toppers at hindi bumagsak or masira ang pinaka-base cake natin. Double barrel pala ang pagkakastack natin dito sa cake, meaning meron niyang cake board sa gitna and then meron din niyang tatlong dowel sa loob, tatlong boba straw, and then sa loob ng boba straw may kanya-kanya silang barbecue stick para mas stable ang cake natin since 6x7 ang size ng cake ni ito. Pagkatapos kong ilagay yung mga fondant toppers, napagdesisyonan ko lagyan ng white dragis magkakaibang sizes yung pinaka-cake natin. Kasi yung in-splash natin na icing kanina is medyo nagdi-disappear na sila kasi nakahalo na yung color dun sa pinaka-base cake natin. Eto dito sigurado na hindi siya magmi-mix and mas maganda na siyang tingnan. At ito na ang final result! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Huwag ninyong kakalimutan na i-share ang ating video at i-follow ang page natin dahil marami pa tayong magagandang cakes na gagawin. And that's it for today. See you on our next video. Bye!